Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangangambahang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas at Bicol kagabi na ayon sa latest na talang natanggap namin ay nasa 69 na. Matindi na ang mga pinsala sa unang pagyanig palang kagabi na nasundan pa ng halos 900 na aftershock base po yan sa 10 a.m. update ng PHIVOLCS. Kaya mga kapuso, magdamag po ang pangamba ng mga Sembuano. Kabilang po rito sa Bogo City, kung saan naitala ang epicentro ng lindol. Ito rin ang itinuturing na ground zero sa dami ng nawalang buhay at winasak na mga bahay at establishmento. Pwede makitawag. Binabaybay ng mga sasakyang ito ang First Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu kagabi nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. Oh my God, Lord. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Jesus Christ. Sa lakas, naghintuan ang mga sasakyan at may mga rider at pedestrian pang kumapit na lamang ng mahigpit sa railing. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Ang epicenter ng lindol sa lungsod ng Bogo, kung saan ilan ang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, ang ilang residente sinisikap na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Oh, bara. Pareho, may tabang. Hanggang sa Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Ang krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish bumigay. Kasagsagan naman ng gala ng isang beauty pageant nang maramdaman ang lindol sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at manonood. Kasama sa naroon si Cebu Governor Pam Baricuatro. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no, nagtago kami doon. Please guide us. Ayaw. Pinalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Habang nagkukubli, sa dasal na sila kumapit. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan dahil sa dami ng mga debris na nakaharang sa kanilang daan. Dali na! Agad ding nagsitakbuhan ang mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa Cebu City. Sa pagmamadali, ang ilan nakayapak na lamang at nakapantulog pa habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway para lang makalabas ng gusali. Okay, go, sit. Ato ang mga sakop sa San Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer, ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Pagkagat ng liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito, hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daambantayan, Cebu, na nawasak ang bubong at harapang parte. At mga kapuso, papunta pa lamang kami dito po sa Bogo City mula po sa paliparan. Kabilang pinsala ang sumalubong sa amin saan man kami lumingon. May malalaking bato at lupa sa matataas na lugar na bumagsak po sa mga istruktura, sa mga bihikulo, sa mga motorsiklo at iba pang klase ng sasakyan. At kami mismo po ang nakaranas ng aftershock kani-kanina lamang. Sa isang iglap, sunod-sunod na pinsala ang natamo ng probinsya ng Cebu dahil sa pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sa Barangay Liki, sa bayan ng Sogod sa Cebu, sinalubong kami ng bundok na tila natapyas dahil sa pagyanig.
Mga kapuso, 1 oras po ang layo bago namin marating ang Bogo City. Kami ho ay narito ngayon sa bayan ng Soto. Ganito ho ang dinatnan ng GMA Integrated News Team. Sa gilid ho ng bundok na ito, UP mga sasakyan, mga bihikulo at motorsiklo, makarakong gumaho yung bahagi ng lupa at tumabon dito sa tabing kalsada. Tumambad ang nayuping mga sasakyan at nagbuwal ang mga motorsiklo. Mga kapuso, ganito ho kalalaki yung boulder na nanggaling ho doon sa ibabaw na mistulang pinakpiyas at bumagsak nga ho yung bahagi ng mga bato dito sa tabing kalsada. Yun yung waiting shed, makikita ko sa inyo. Nasa likod ho ng bato na ito. At masakyan, buti walang tao. Ang pinaka-apektado ang lungsod ng Bogo sa Cebu na siyang episentro o sentro ng lindol. Sa Purok Talisay B, Barangay Binabag, mga residenteng nasa gilid ng kalsada ang bumungad sa amin. Kami ho ay nakarating na dito ho sa Bogo City. Kasama ho natin yung isa sa mga residente. At ang binabanggit ka sa atin, ma'am, sadali lang. Sige ho, nasaan ho tayo pupunta ngayon? Yung bahay Ito mo niyo sa bahay namin kasi sirang-sira po. Isa ang bahay ni Arnie Casala sa mga napuruhan. Tahanan ni ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol kagabi. Kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am? O ito ang kusina? Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Yun, palikuran namin sa'yo. Ito ho ang palikuran. So nakabiti na ho yung Kaya, bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Sa Sitio Laray, Barangay Binabag sa lungsod ng Bogo, ilang kabahayan ang natabunan ng pagguho. May eksklusibo tayong kuha ng retrieval operation sa mga biktima mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar na ginamitan ng backhoe para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa mga bahay. Yung bahay na nauna namin kanina ng patay, bali, at na malaki bato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo dun sa loob, malaking bato talagang Engineer, isang pamilya lang ho ito? isang pamilya sir. Ilan po yung nakita niyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Kung yung makikita ko, yung tapyas doon sa bundok na yon, mga kapuso, bumagsak ko yung bahagi ng bundok na yan. Ang masaklap, merong residential area sa paanan. Ang sinasabing biktima ho at nadaganan, 6 katao. Sa gitna ng aming coverage, niyanig kami ng aftershock ng lindol. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ito na ang sitwasyon sa Cebu Provincial Hospital na pinaglagakan kanina ng mga nasawi dahil sa lindol. Mga kapuso, ganito po ang sitwasyon ngayon sa labas ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bogo City. Ang mga pasyente inilabas po dito sa open area. Dito po sila ginagamot ngayon dahil po sa pangamba na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Yun ho mga cadaver bags ay naroon sa area na yun. Pero ayon ho sa mga otoridad, wala na ho yung mga gabi ng mga nasawi sa lindol at nailipat na sa punerarya. Mel, Vicky, ipakikita ko ang sitwasyon ngayon dito pa rin sa Cebu Provincial Hospital. Nasa kaliwa ko ang open ground na nagsisilbing paradahan ng mga sasakyan. Pero ngayon, dito naroroon ang mga pasyente ng ospital. Kung inyong makikita, yung mga dalubhasa, yung mga doktor, pati yung mga nurses, nariyan ngayon at inaasikaso yung mga kapuso nating may mga karamdaman. At ito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa lumaon dahil ang binabanggit sa atin ng mga otoridad, maya't maya kasi ang aftershock. So nakikita nilang mas ligtas muna manatili ang mga pasyente at yung mga kababayan nating may karamdaman dyan sa area na yan.
Dito rin sa area na ito, hinimlay yung mga biktima ng lindol na nakabalot sa body bag na nakita una sa mga social media pages. At ang binabanggit naman sa atin ng Philippine National Police Regional Field Unit 7, ang lahat ng mga labi ng mga nasawi ay naialis na at nasa punerarya na. So yan muna ang latest mula dito pa rin sa harapan ng Cebu Provincial Hospital sa siyudad ng Bogo. Mel, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil. At dahil na nga epicenter ng lindol, malaking problema ngayon sa Bogo ang dami ng mga nasawi at mga kailangang bigyan ng atensyong medikal sa Bogo City. Nakatutok pa rin live sa Bogo si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, kamusta na? Okay. Vicky, kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga nasugatan sa lindol dahil puno na ang Bogo Provincial Hospital. At kani-kanina lamang nasa tabi lang nila ang mga cadaver bags ng mga nasawi sa lindol sa harapan ng ospital. Sa lakas ng lindol kagabi, nadaganan ang mga pader ang hilera ng 10 bahay na ito sa Barangay Pulang Bato ng Bogo City. Pero lalong masakit ang pagpanaw dahil dyan ang 7 taga rito. Sa pamilya Katarman halimbawa, 4 na miyembro ang namatay kasama ang buntis na madugang nilito. Mangayo lang ko og inabang bahin sa financial sa akong anak o sa akong apo nga mahipos na ko. Maging sa Bogo Provincial Hospital, sunod-sunod ang dating ng mga bangkay mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punerarya at mga ambulansya. Kaya sa ilang punto, pati si Governor Pamela Baricuatro ay nagtatraffic ng masasakyan sa ospital. Lalo't may mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. Nasa 69 na ang patay at 186 ang sugatan sa buong probinsya as of 12:14 kaninang tanghali. Pero pinangambahang aakyat ang bilang habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Karamihan ng patay ay mula sa Bogo, ang epicenter ng lindol. Meron din sa San Remigio, Medellin, Tabugon at sa Taboylan. Kaya humihingi na ng tulong ang Kapitolyo sa national government at mga NGO. We need to transport patients here sa Bogo kay puno na kaayo dire sa Bogo. Unya kinahanglan nagyun ni sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila. Ayon sa DSWD, 27,000 pamilya ang apektado sa buong Northern Cebu. Pangako sa Social Welfare Secretary Rix Gatchalian. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa pinsala sa ospital ng Bogo, pati sa mga kalsada at tulay. Nasa 2 bilyong piso na ang danyos sa infrastruktura. Vicky, patuloy pa rin naranasan ang medyo malakas na aftershock kaya nagdulot ito ng takot at pangamba ng ating mga kababayan. Samantala, humihingi sila ng tulong katulad ng ready-to-eat na pagkain at tubig na mainom. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, kinumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicles ng mga Diskaya kaninang madaling araw dahil bigo umanong isumite ang mga kaukulang papeles nito sa ibinigay na palugit. Pagpapaliwanagin din ng BOC ang ilan nilang tauhan kung bakit nakalusot ang mga mamahaling sasakyan. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha yan sa mismong compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Isa-isang inilalabas sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya para dalhin sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila.
2:37 a.m. ng madaling araw nang isa-isa ng magdatingan dito sa tanggapan ng Bureau of Customs ang mga luxury vehicle ng Pamilya Diskaya. Base sa impormasyon, 1:54 a.m. kanina na makaalis sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang unang batch ng mga ito. 2:43 a.m. naman ang dumating ang pangalawang batch ng mga sasakyan. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang ikatlong batch ng mga luxury vehicle. Ito raw yung mga hindi umaandar kaya kinailangan pang gamitan ng tow truck. Sa kabuuan, 13 luxury vehicle na ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan kaya tapos dadalhin dito na in-issue ng Bureau of Customs. Yun lang ang information na kaya naming sabihin as of now. Isinagawa ng Customs ang warrant of seizure and detention sa 13 sasakyang walang katibayang lehitimo umano ang pagkakabili. Bigo raw maibigay ng mga diskaya ang mga papeles na mga ito sa loob ng palugit na ibinigay ng Customs hanggang kahapon. Kasunod ng isinasagawang investigasyon sa mga sasakyan, sinabi rin ng BOC na ilang personnel nilang i-issuehan ng show cause order para maipaliwanag kung bakit nakalusot ang ilang luxury vehicle ng mga diskaya kahit wala naman itong mga kaukulang dokumento. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Pero paglilinaw po ng PHIVOLCS, walang kinalaman dito ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. At nakatutok si Bam Alegre. Isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala sa main crater ng Taal Volcano Island pasado alas 2 ng hating gabi kanina. Nakuna nito ng thermal camera ng Taal Volcano Observatory at ng IP camera ng Main Crater Observation Station. Lumikha ito ng 2,500-meter eruption plume na nagpunta sa gawing hilagang kanluran. Hindi ito nadama kagabi nila Jennifer Monforte na nakatira sa Laurel, Batangas. Pero nakahanda silang lumikas kaagad lalo at malapit sila sa 7-kilometer permanent danger zone. May mga go bag sila na nagdadala ng mga mahalagang supply at papeles. Sumusunod naman po kami sa mga abiso ng aming barangay kung ano po yung dapat. Nabalitaan naman ni Raymond Rojas ang pag-alburuto kagabi ng bulkan. Sa ngayon, nakabantay lang sila lalo at hindi na uli nagkaroon ng aktibidad sa magdamag. Lagi namang handa naman kami dahil ang gamit namin nakahanda na sa basta lang bibit-bitin. Ready na lang talaga kami. Dahil ayaw na namin mayari nakaraan. Nakakatakot naman talaga. Honestly, i-activate na lang naman namin yung mga responses namin kung in case ng emergency talaga at magsabi ang provincial disaster or mag-advise ang PHIVOLCS na kailangan ng lumikas. Pero as of now, wala pa naman silang update patungkol doon. And ang amin namang local MDRRMO ay nakaprepare. Advise siya na kung kailangan ng evacuation, mag-evacuate rather, kailangan nilang magdala ng mga basic needs nila. Ano yung go bag nila, kailangan nilang i-prepare yun para yung mga basic necessities na pwede nilang bitbitin. At ang pinakamahalaga ay maging ligtas sila. Para sa GMA Integrated News mula sa Laurel, Batangas, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Dasal at tulong ang inalay ng Kapuso Stars para sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dyan si Shubi Etrata na may mensahe rin sa kanyang mga kapwa Cebuano. Makichika kay Aubrey Carantel. Sa lakas ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig kagabi sa Cebu, nahulog at nabasag ang mga ilaw sa St. Peter the Apostle Parish sa isla ng Bantayan kagabi. Bumagsak ang harapan ng simbahan na mahigit 400 years na ang tanda. Isa lang ang simbahan sa mga nasira sa probinsya na kinalakihan ni Shuvi Etrata, kaya panalangin niya para sa mga kababayan niya. Sa mga taga-Bugo diha, sa mga taga-Sanrem, padayon lang mo sa pag-ampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon. Akong pag-ampo na aninyo, unta mag-remain strong ra mo, ayaw mo give up. Na ami, magpadala mi og tabang para sa inyo ha, dilita. Together dilita mo suko, dita ay mo kabalakan na arami diri para ninyo o kung saan mo matabang kaya na mo buhaton para ninyo. Kaya ni nato tanan. Ayon kay Shuvi, malapit lang ang Bugo, ang epicenter ng lindol sa Bantayan Island kung saan siya lumaki. Safe naman daw ang kanyang mga kamag-anak doon.
Pero nalulungkot siya para sa mga nasawi at biktima ng lindol, kaya nananawagan siya ng dasal at tulong para sa mga kababayang Cebuano. Sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Cebu. So right now, I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance, na pwedeng pumunta sa Bugo mismo. Like a true scout at first female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines, nagpaalala si Shuvi na dapat ay maging laging handa at kung maaari ay mag-volunteer. Nagpadala na ako ng tulong sa LGU doon, volunteers natin doon. Kung kaya ko nga lumipad na ngayon para tumulong, magagawa ko. Pero baka hanapan ko ng schedule na pumunta talaga doon at magbigay ng tulong sa mga taga Cebu. Ang kapwa Cebuana at Encantadia Chronicle Sangre co-star na si Manilyn Reynes nagpost naman ng panalangin at nanawagan din ng tulong. Dasal din ang panawagan ng gumaganap bilang si Celebes sa Encantadia na si Gazini Ganados. Ang fellow Cebuana at Sparkle Beauty Queen na si Bea Gomez nanawagan din ng tulong for Cebu at nagbabala sa aftershocks. Si Cruz versus Cruz star Vina Morales, ipinagdarasal din ng mga taga Cebu at ang mga taga Bugo na kanyang hometown. Ipinost din ni Vina ang mga accounts ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaaring magpaabot ng tulong. Nagsama-sama rin ang mga bumubuo ng TikTok Lock sa pagdarasal para sa mga naapektuhan ng lindol. Kami po ay nakikidalamhati at patuloy na nagdarasal para po sa mga kababayan nating nasalanta ng lindol sa Cebu at iba pang probinsya sa Visayas. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.